One TV special report. Statement ni mo, sir, mayong hapon dyan. Sir, may hapon sa tanan sa suking tig lantaw sa inyong station. Give mo hatag lang kog updates sa ato ang peace and order situation sa Osami City for this month. And so far, medyo nalang tayong mga accomplishments. So, kuha na lang, akong ihatag sa inyo for the conduct of illegal drugs nato, for this month, naka-accomplishment tag-isa. So, for the wanted person, na tayo accomplishment, 2 wanted persons nakuha na to for this month. And ang daghan-daghan lang nato ani is kaning ato ang mga violations sa health protocols. So, sa ato na disobedience and resistance in the against persons in authority. So, natay gikandak na unong cooperation and we have arrested 16 personalities. And for the violation of city ordinances na to sa atong health protocol, nakakandak tag 7 operations and we have arrested 36 personalities. So, medyo daghan-daghan yung tag na accomplish na dakpan. Tungod po sa kaning atong mga tao na medyo nagkadugay na ta sa atong sa atong pandemya, pero wag hapon hantud karon, wag hapon makasabot mga gahapon og ulo. So muna na resulta nga mga dakpan gyud nato sa pag-implementar nato sa atong balaod. So 36 naka-fine base sa ordinansa nga gikuan ni sa atong local chief executive or sa atong local government unit. So moto ang fine nato sa non-wearing of face mask is 3,000 pesos. Kung second offense is 5,000 pesos. So, muna karon gi-implementar nato murang ato ang kapulisan together with the local government units. Nagsigi mi og inspection, sige mi og adto sa mga lugar nga kaning prone kayo sa mga wala nag-observe og maning health protocols. So, para pod makakuan pod ang mga tao nga ang gobyerno seryoso kayo sa pag-implementar kay nagkataas ang atoang positive cases. So kani unta para munta pod ni sa atoang mga sa katawhan musunod gyud unta ta para at least maleser ang atoang infection o affected areas o para dili pud ta magka-problema. So, hopefully, kaning atuang pagpanakop sa atong mga i-intensify mo ginato atong pagpanakop, hopefully nga makamgo na po na ang mga tao nga ang gobyerno seryoso kayo. Ang gobyerno naning kamot para lang ma-lesser ang atuang affectation sa atong area. So, hopefully nga ang tanan mohatag po og ilang participation, mo cooperate, disiplina lang ta na kanang unta atong pagabadlungon ang ato ang mga anak, ato ang mga silingan nga wala mag face mask. At least concern nato tanan ba dili lamang gud sa PNP o sa local government, dapat sa katawhan dapat concern dapat ta sa ato ang kay kita man tanan apektado. So Sir, gawa sa city ordinance nga violation kanang 3,000 nga penalty, wala na kaso nga i-file sa ila, sir. Pag dili ka kabayad sa fine, mo na to siyang nanay ko na to, nay based sa ordinance na to, nay imprisonment. Kung dili ka kabayad sa fine. Sir, kaning gikuanin mo karon sir, kani imong gipagawa sir. Wala pa tay nang dakpan sa illegal nga sugal pagkakaroon sir. Pagtungtong nato bulan sa Oktubre. Natoy early ang na-covering period magunan is October 7 to 22 lang ni. Pero early atong October nakadakop ta ato ganing kuan, illegal gambling katong eats. So wala lang nato na appeal dire. Pero wala na dungag nga nadakpan hantod karon sir. Antod karon wala na nadungag. Pero actually daghan kaming operations nga gi-conduct. Last Saturday
naunta pero malagi lisod kayo kan kay dito sa mga hilit kay nga lugar. Dayon dali kay makatunog labi na gato ang mga pulis medyo nakakuan na mga motor nagis lay mga lookout mo nang pag-abot dito sa area wala na gyud wala na yung mabilin nalay kuan dito mga kuan sa manok mga balhibo pero at least na hibaw na to din ang pulis wa gid pod nag kaning pabaya pandakpon gyud ang atong mga nagkandak og illegal gambling sa atong area. Okay sir, follow up na sir. Katong mga madakpan sa tari-tari sir, pila may multa na sir? O may mga... I-file gyud ato kaso madang na illegal gambling na siya. Atong i-file na. So dili siya multa. Actually, kon gyud siya, pwede siya mapriso gyud siya. Mo bail ban lang gyud sila, na bail ban na. Ikon na file lang gyud nato ng kaso. Dili na siya pareha sa atong health protocols nga kaning na-find sa ordinansa na to. Kana kay illegal gambling gyud na siya. Sir, sa Violation. sa nasera na to, sir, sa duha ka lungsod nga silingan na to, lungsod sa Clarin ug Todila, kung madakpan kag illegal gambling, sir, dagko ang multa. Nganong nya ang kaso po i-file nila kini Presidential Decree 1602 dito sa lungsod sa Clarin ug Todila, dagko kayo og piyansa. Why man diri sa ato syudad Presidential Decree 1602 mag-fines raman sila sa worth 10,000 pesos. Unsay diferensya na, sir, nga ang sa lungsod dako og multa diri sa ato gamay og multa kung madakpan ka og illegal gambling? Ang kuan gid na is ang korte ang magdetermina na dili ang PNP sa inyo ang atong i-file man nato ang kaso. Pagka-file nato sa kaso dito na nila i-determine kung pila ang bail ban nimo. Pare-parehara na, wang balaod parehara na. Kung pila ang nakuan dito, depende na sa interpretation sa atong kuan sa korte. Pero usually parehara gid na. Dili na maggamay dito, dako dito, gamay dire, dili pwede na. More parehara na sila. Kaya ang gibalik basihan na ang balaod man. Pag i-file na to ang kaso, mo na siya mutong usually ang ma-fine na is 24,000 ana sagara. Ikay nako kan. Mo gina siya kaning panggit. Pag i-file ka ng kaso, ang mo determine na nagkaroon o pila bail ban ang korte na, dili ang PNP. Pila ilang i-bail ban nila. Sir, doon ay report about atong illegal drugs na siko. Natay na kuan sa Asa man na napita, sir? dito ni siya sa kuan sa barangay Makiangayon, barangay Tinago, si Jennifer Pactol Awit. Actually ang nagkuan ni, ang lead unit ani is ang PDEU na to, ang province. So ang naitabo ang kuan lang isa usami is nag-coordinate lang sa to Dako ba ang Pila na dili kay dako. Nakuhaan lang siya og armas during the time na og kaning shabu. Pero dili gud dako, gamay gud. Pero kaning siya po nga nakuha niya, sir, unsa man, sir, kuha na ni katong ning usa ni kanang lunabay supplier nga maghatod dire o unsa man ayong based sa inyong investigation, sir, unsa man ni iyahan ning kuan tiraguan katong mga previous nga katong sobra-sobra? Sa karon kamulo pa man mig kaning kuan siya medyo kuan pa man under ang nag-lead mo gud isang PDEO, so ang sila mo among gipa kuan una usami nagkaning intervene. So ang tao is nasa tuwa for kandirin lang na detain. So karon amo lang isunod na kuan nato atong ipabot ug asa gid ang mga source niya or unsa bay agi ka na iyang mga shabu. Kano saan itabo na sir? Atong October 18, alas 10 sa gabi. Dito sa yung malay gid. Okay, balay nga. Sir, about atong kuan, duha ka wanted person nga nasiko pag-asa to. Ang duha ka wanted person nato nga nakuha is una ito si Pidolor Araniego, iilik. Nakuha ni siya dito sa Pagadian, Barangay Danlugan. Ang kaso niya is rape. Medyo gulang-gulang na ni. Nasa mga 60s na ni. So taga diri ni. Taga diri. Diri lang na. Dito lang sa Pagadian nakuha. Okay. Ang kadua si Christopher James Solatorio Sr. Atong October 12 dito sa Dumingag, Purok Mananaw, Barangay San Pedro, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang kaso ani is 9261.
So katong kaning duha mo ni siya ato ang wanted person nga nakuha na to for this month. So na sila karon diri sa tuwa. Nasa to diri. Na. Wala pa napadre sa to. Basta Shen ko Shen. Ako na lang sa katulog palagay. So how about sa iyong preparation Shen? Sa maabot Okay, so karong kuan hapit na magid ang ato ang kalag-kalag. So we have as sa ato ang nadunggan from sa taas, from the higher quarters or higher local government unit. Kuan kita from IATF and sa ato pong LGU nag-issue gyud ato ang local government unit o executive order na the order closing all private and public cemeteries and memorial parks within the territorial jurisdiction of the city of Osamis from October 29, 2020 to November 4, 2020 and for other purposes. So, ang gikuan lang ani is gisunod lang pod sa ato ang local government unit ang mandate sa ato ang IATF nga the interagency task force na to. So, mumpo na ilahang gipagawas na resolution. So, the local government ning adapt lang pod sila sa unsay mandate sa ato ang interagency task force. So, parehara ang kuan na to. So siya tabo sir, siradaan ang Close. Oh, wala dili ta pwede mo adto sa mga semeteryo. About Bawal. walay pulta, walay gate yun sir. Nga, Kanang open sir, kanang Open open ba? nga Walay- sementeryo. Open. Mo gani bis. Klaro na kay sa tuwang kuan nga dili kita pwede mo adto balik. Oh. Only lang ana exception na. Og naalay maglubong, nagburial kana, pwede na siya. Oh, pero dili pud tanan makasulod. Only 30% sa capacity ng semeteryo. So 30%. So dili tanan gid makasulod. So, paano gusto no? Mga pamilya lang. Usually mga pamilya lang gid ang mapana na. Sa ato pa sir, ang kini ato ang Usami City, ubay-ubay man ang sementeryo diri sa Pataglaylaing barangay, with coordination ni sa mga BIPAT sa matag barangay, dayon assisted by PNP. Yes. So ang may tabuan na karon, we will have a security plan or among plan, operational plan. Posible among ikuan na, so wala pa may ikuan sa atong tuang high headquarters. Pero usually i-coordinate kinamo ang barangay kung ang hatong na-locate tong atong mga sementeryo, and probably we will deploy personnel ana sa ato ang para lang gyud ma-secure makuan lang nato nga wala gyud mo violate sa ato ang kaning executive order. Kung dunay maka-violate ani sir kay kita mga Pilipino na among yoy pagkagay ulo, ako'y uban sunod sa Kaya lao. ako ba hindi Oh. ko inform. Dili ma-inform ka kay pagkagay ulo sir papagtubang gyud sila kaso ani. Nadri sa last na part na butan na to. Any person or entity who defies any section or provision hereof shall be dealt with the full extent of the law. Ibig sabihin, nagya po'y penalty. So, mura na. Ato lang ikon gida na, dili na lang kita mo kuan. Still, dugay na kay ni gi-announce sa tuwa na bawal i-close gid ang ato ang mga cemeteries para lang pod makwanta sa aning ato ang pandemya. Dili ta ma-affected or ma-infected sa ato ang sa COVID-19. So, follow lang ta. Ayog sulay ang ato ang gobyerno kay mga dakpan mo magmahay man gid ta. So kami igol lang pud mi nag-implement kung unsa ang ato ang amuang mandate. So tested naman na sa inyo kami mga pulis magmanakop gid mi. So kung unsa ka na level sa society, wala tay pili. So make sure nga dili gid mo violate sa ato ang mga balaod. Mura na akong hangyo sa inyo para at least makuan gid sa mga tao. Ang ato ang local government, kami sa PNP, gakuan gid mi, ga intensify o ga pa implement gid mi sa ato ang balaod. Then wala pa po kay plano sir nga ipatawag ang mga barangay kapitan nga katubitang barangay nga dunay mga sementeryo uban pud sa mga BIPAT kay ikaw may chief of police dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Actually,
dili man punta ng barangay ang naay Oo. mga sementeryo. Pipila lang. Natay ato adre is 9 ka mga cemeteries sa ato ang city. So kami moadto na lang mi siguro sa mga barangay at least para ma-inform po namo ang kaning barangay nga mo ni atong buhaton. Mag-coordinate na mi before sa start sa atong tuang lockdown. Kaya sa nasairan na ba nato sir, kini na bang mahitabo kaning labi na kaning mga kalagalag o pizza 1, pizza 2. Kasagaran na bang ang kuan na sir, kasagaran mga batanon kaning mga minor de edad mo gamito nila. Doon na ba po paghigpit po anang higayon na? Sama ra gud na sa una during sa ato ang November 1, November 2 kung na-observe ninyo na kita gi-deploy nga mga personnel. Correct. Same as today, this coming November 1, na gina-deploy ng mga personnel, na gina-deployment plan. Para lang to us to be sure nga kinahanglan walay nag-violate sa to ang guidelines nga gihatag gikan sa ato sa taas. So balik na tong concert as of October, pila gid ang pila total nga nadakpan sa atong supak sa minimum standard? nasa kung sa city ordinance na to na 36 ka buok 36. ang October nadakpan na, sir. from October 7 to 22 gahapon. So ang katong sa disobedience na to person ng authority mo ni siya katong nag-violate sa curfew, nag-inom, mo ni sila. So filean mo ginato nagkaso. Pero kaning sa city ordinance na to 1209-20 kato ni siyang mga walay face mask. Mo ni siya. So kuan kayo violation sa social distancing mo ni siya ang katong sa ordinance. So katong gahapon sir nga Mostly to sa mga mga city ordinance na to nga kaning walay face mask. pinanguban nga mga mamaliga ay wala po na nagkuhan sa minimum standard. kanang mga sa kaning ato ang mga nasa sa sentro o sa bitaw ang ato ang mga requirements na to sa pag-wear sa face mask is dapat covered gid ang ato ang ilong. Dili pwede nang butang na nimo so may kabira na to anang atong so nag-violate lang gihapon ka. So mo nang sure, na mo ko'y face mask. Nalagay kay face mask. Pero wala, not properly wear. Wanang kinahanglan, ayun ninyo, tarungan ninyo tawad atong face mask. Apil na siya. Apil na sa atong city ordinance. Dapat properly, gina siya. Nasuot. Sir, kada 36 ka buok. Unsa man naka-penalty gid sila walay usa nga na-file kaso kay. Naka-penalty ni sila, naka-fine gid ni sila. Sa 36 ka buok. Kung napamaga siguro ang uban sa ubos, pero murag nakabayad na sila fine. Sir, ang imong sigurong napay pa? Panawagan sir ba, ilabi na kay kana bitaw sir, nahalo sa mga tindahan nga musulod nga ilang face mask wala as po sa mga nalagiya sa mga establishment sir, pwede imong panawagan siguro sir, then ikaduha panawagan kato mga katawhan nato na musulod sa cemetery sir. So, walang panawagan sa tuwang katawan diri sa tibok sa City of Misamis na we should observe the social distancing sa ato ang mga establishments kay labi po ato ang mga establishments so mo violate ang tao madamay gid ang establishments. So kana po ato ang mga tao kung ato ang mga empleyado dapat ato pong permitting i-remind kay usay man gud makalimot gyud ang tao na always wear your face mask. Din kato pong mga musakay og mga public transport, madto og kaning establishments, dapat aside sa face mask, natay face shield. Mo na siya. Timanan na to na. Kung sa ato ta og establishments, musakay tag public transport, mag-wear ta og face shield. So ang face mask is mandatory gina siya. Wala tay ko na. So para po kay ang atuang ordinansa ba sa atuang sa local government unit na to nga naay penalty ang atuang establishments once nga ma-find out nga nag-violate sila sa social distancing and sa minimum health protocols. It could be revocation of sa permits nila. So kuan kayo, manang kinahanglan ato pong tabangan nato ang mga establishments. Dili po nato pabayaan. Kaduha, and katong sa atuang this coming
kalag-kalag, ako pong gipanawagan nga close gyud ang ato ang mga cemeteries. So ayon na ninyo at ayon na mag-attempt na moadto kay mga dakpan niya mo. At least karon pa lang daan giamo nang gi-disseminate sa inyo para pod makapangandam, makabalo ang tanang katawhan. Okay, thank you. Thank you sa pag-ani and mayong hapon kanatong tanan. One TV special report.